O dakila naming Diyos, ang banal, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa iyong napakatamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon. Na iyo po, mahal na Panginoon, pinapadama sa bawat sa amin, sa iyong pagkilo, sa aming kalagit. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa bawat isa na narito, mahal na Panginoon. Taglay ang kalakasan, kagalakan, nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat din, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na iyo pong dinala, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa iyong balagawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglangis sa bawat yugto ng bagawain. Amang banal, narito kami, hallelujah, sa pinakamahalagang bahagi, ang aming pag-aaral na iyong balasalita. Mahal na Panginoon, buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, mahal na Panginoon, na narito, lalo na po sa aming mga minamahal na baguhan. Alisin niyo po, mahal na Panginoon, ang mga bumabagabag sa puso't isipan, mahal na Panginoon, ang mga hadlang sa aming pakikinig, mahal na Panginoon. At gamitin niyo lamang po yung mga lingkod sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong kayanan. Pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga hadlang gawa ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of hindrances, power of darkness, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, the King of Kings and the Lord of Lords. At ating pong inaalala ang mga pangangaral at turo ng ating mga magulang sa Panginoon. Beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Linacia Almeida, at pagbati sa lahat na beloved Almeida family, sa lahat ng beloved preacher, mga beloved visitors, beloved brethren, mapagpalang hapon mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Narito na tayo mga kapatid sa pinakamahalagang bahagi, ang pakikinig ng salita ng Diyos, lalo na po sa ating mga minamahal na mga baguhan. Tayo po ay makinig, mainam. Pag nagkaroon kayo ng pananampalataya, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Kung kayo ay may problema, may karamdaman, uuwi kayo mamaya, maramdaman nyo na ang kapangyarihan, kalakasan, kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Dahil ang ating nakilalang Diyos sa banal na ministeryong ito ay totoong buhay, mga minamahal, at makapangyarihang Diyos. Praise God. Purihin ating mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ihanda na po natin ang ating mga Bible. At kung nakahanda na po ang ating mga beloved Bible reader, mga kapatid, atin na po, mga minamahal, buksan ang ating mga banal na kasulatan. Basahin po natin, mga minamahal, ang Pilipos. Dito po sa Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 8. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan ng anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunuring hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Praise the Lord. Ito po, mga kapatid, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal, ay Espiritu. Hindi po siya nakikita dahil siya po ay Espiritu. Ngunit, mga kapatid, nung ang mga tao po, mga minamahal, ay sobra na pong nahirapan, mga kapatid. Ang mga tao po, mga minamahal, ay lumalayo na po sa Diyos. Nung ang mga tao po, mga kapatid, ay punong-puno na po ng karamdaman. Grabe na po ang kanilang mga problema, mga minamahal. Inaalipin na sila ng mga masamang espiritu.
Ang Diyos na Espiritu, mga minamahal, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po, mga kapatid, ay nakitulad sa tao. Siya po ay nag-anyong alipin. At nung siya po, mga minamahal, ay nasumpungan sa anyong tao, siya po ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Na bagamat siya ay Diyos, mga minamahal, pwede naman siya po, mga kapatid, kumuha ng ibang tao para siya na po, yung tao na yun ang maghirap. Pero ang ginawa niya, mga minamahal, dahil siya po ay Diyos makapangyarihan sa lahat, kaya niya po, mga minamahal, mag-anyong tao. Kaya siya po ay nag-anyong tao. Nung siya po ay nag-anyong tao, mga minamahal, siya po, mga kapatid, ay nagmasunurin hanggang doon sa krus, sa kamatayan sa krus. Hanggang sa siya po ay ipinako, mga minamahal. Hanggang siya po ay doon ay namatay sa krus. And after 3 days, siya po ay muling nabuhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin pa natin. Unang Pedro 2, talata ay 24 at 25. Ang unang sulat ni Pablo sa Kapitulo 2, versikulo 24 hanggang 25. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mangagbuhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sa 25, sapagkat kayo, gaya ng mga tupang mga liligaw, datapwat nga ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Iyan po, mga kapatid, ang tao, mga minamahal, na hindi po pinaghaharian ni Kristo. Siya po ay naliligaw, nalalayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, pinahintulot ng Diyos na ang mga tao, mga kapatid, makaranas ng mga problema, makaranas ng mga karamdaman, dahil may purpose ang Diyos. Amen. May purpose siya. Bakit siya nagkatawang tao? Dahil may purpose siya, mga minamahal. Sa kanyang pagkatawang tao, mga kapatid, ang sabi ng Bible, mga minamahal, na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan, mga karamdaman, mga minamahal. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Yun pala ang purpose ng Diyos. Kaya siya ay nagkatawang tao upang yung mga kasalanan ng tao, mga minamahal, dadalhin niya doon sa ibabaw ng kahoy, doon sa krus, mga minamahal. Dala-dala niya, mga kapatid, yung ating mga kasalanan. Kaya nung siya'y naghirap, mga minamahal, habang pasan-pasan niya ang krus, ito po ay napakabigat, mga minamahal. Hindi po yung kahoy ang mabigat, kundi ang mabigat doon, mga kapatid, yung kasalanan ng tao, mga minamahal, na sobra-sobra na po, mga kapatid. Subalit, ito po, mga minamahal, ay kanyang dinala sa ibabaw ng kahoy, na sabi dito, mga kapatid, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, mabuhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nagsigaling kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago kagagaling, tayo, mga minamahal, bago tayo gumaling, bago nalutas yung ating mga problema, ano muna ang ginawa natin? Tayo ay nagpakababa sa harapan ng Diyos. Tinanggap natin sa ating sarili na tayo'y mga makasalanan, at tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Tayo'y nagsisi sa ating mga kasalanan. Kumbaga, mga minamahal, sabihin natin, Panginoon, patay na ako sa kasalanan. Gusto ko nang mabuhay, panibagong buhay, mabuhay sa katwiran. Amen.
Bagamat hindi natin alam, mga minamahal, nung araw, kung paano, pero mga kapatid, sunod-sunuran lang tayo. Nung sabihin sa atin ng mga mangaral, ng mga manggagawa, magpabautismo ka, nagpabautismo tayo. Nung sabihin sa atin, mga minamahal, tumanggap ka sa Panginoon, tumanggap tayo. Nung sabihin ng mga manggagawa, mga ngaral, magpatuloy ka dumalo, nagpatuloy tayong dumalo. Namalaya natin. Yung karamdaman na nagpapahirap sa atin, wala na. Pinagaling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ano po mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Anong sabi natin nung araw? Yung beloved wife ko may cancer sa buto. Ready for operation. Puputulin yung paa niya. Maghanda na kayo ng malaking halaga. Dahil ang solusyon ng doktor, putulin ang paa. Pero maminamahal nung marinig sa gawaing ito na ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi siya nagpaputol ng paa. Ano ang ginawa niya, mga minamahal? Ang ginawa niya, sumunod. Sabi ng mga manggagawa, dumalo ka, magpabautismo ka, nagpabautismo. Sabi niya, wag mo nang isipin ang karamdaman mo. Sabi ng mga manggagawa, wag mo nang isipin yan. Ang isipin mo kung paano ka makasunod sa kalooban ng Diyos. So, kinalimutan niya yung karamdaman niya, yung maintenance niyang gamot, hindi niya na ininom kasi kinalimutan niya na yung karamdaman niya. Kaya pati yung gamot, kinalimutan niya na rin. Sabi ng mga manggagawa, mag-choir ka. Nag-choir siya. Sabi ng mga manggagawa, mag-worker ka. Nag-worker siya. Namalayan niya. Yung karamdaman niyang cancer, gumaling na, mga minamahal. Gumaling na. Hindi na siya nag-isip, mga minamahal, na sabi niya, kung pagalingin ako ng Diyos o hindi man, sabi niya, maglilingkod ako sa Diyos. Dahil nakilala ko ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, makapangyarihan. So mga minamahal, hindi na po siya nag-isip na gagaling pa siya o ano. Basta ang inisip niya, sabi niya, Panginoon, paglingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Yan, mga kapatid. Kung ikaw dyan, nag-aalinlangan, kung ikaw may problema, kung ikaw ay may karamdaman, huwag mong isipin yung karamdaman mo. Ang isipin mo, Panginoon, gusto kitang paglingkuran. Gusto kita, malapit makilala kung sino ka, kung ano ang magagawa mo. Pag nakilala mo na ang Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya, magkaroon ka ng 100% na pananampalataya sa Kanya, dito mo masasabi na sa Diyos ay walang imposible. Amen. Na siya, mga minamahal, ang nagdala ng ating mga kasalanan, at pag namatay na tayo sa ating sarili, mabuhay na tayo sa katwiran, ang sabi dito, mga minamahal, dahil sa Kanyang mga sugat, nagsigaling kayo. Pag nalaman mo na ang Panginoon ang tumubos ng iyong buhay, pag nalaman mo na siya ang nagpatawad ng iyong mga kasalanan, pag nanampalataya ka na sa Kanya, ang iyong karamdaman gagaling dahil sa Kanyang mga sugat. Amen. Dito, mayroon tayo ditong kapatiran. Yan, si Brother Romy de la Vergo. Yung anak niya, dinala doon sa pastoral, hindi makalakad. Karga-karga niya. Yung anak niya noon, doon sa mga siguro matagal na, mga 2012 yata yun, o 2015. Hindi makalakad. Dahil siya nung time na yun, mga minamal, ang hihina. Bumabalik sa bisyo. Pero nagsisi siya na nung balik. Napuspos ng Holy Spirit, pag uwi niya, yung anak niya hindi makalakad, naglakad na. Di ba? Dahil ang Diyos, mga minamahal, puspos siya ng kahabagan. Mapagpatawad siya, mga kapatid, sa mga taong nagpapakumbaba.
at nangangako na maglilingkod sa Kanya. Yan. Kaya kung tayo, ikaw, ako, kung mangangako tayo mga minamahal na maglingkod sa Kanya, especially sa ating mga baguhan, kung mangako ka na maglingkod sa Kanya, ang iyong karamdaman, ang iyong problema, isang pitik lang yan ng Panginoon. Hindi ito magic, mga kapatid. Hindi magic, kundi totoong kapangyarihan. Amen. Itong kapatid na si Brother Joey, yung anak niya inaalipin ng bad spirit. Di ba? Grabe, mga minamahal, problemado sinda. Walang makapagpagaling. Napakalakas, mga minamahal, nung bata. Nung makilala ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, na nagpapalaya, pinapalayas ang mga masamang espiritu, nanampalataya sila, nagpabautismo, naglingkod, pinalaya yung kanilang anak, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kumikilos kapag ang tao nagpapakumbaba, kapag ang tao naniniwala, kapag ang tao ay dumadalangin sa Diyos, kumikilos ang Panginoon. Anong napakinggan nating patotoo kanina? Halos depressed na siya. Problemado na siya. Dahil mga minamahal, napasok siya, mga kapatid, doon sa pagkakautang. Lagi na siyang tinatawagan, tinatakot, tinotorment yung kanyang utak. Naguguluhan na siya. Ngunit nung siya'y lumapit sa Panginoon, humingi ng panalangin, nagpa-counsel, kinahabagan ng Diyos. Grabe, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yung kapatid natin na kanina nagpatotoo, umuwi dito sa Bicol, para dito na siya mamatay. Dito siya mamatay sa Bicol. Pero hindi niya alam, may Diyos na naghahantay sa kanya. Nung siya'y lumapit sa Panginoon, yung karamdaman niya na patungo sa kamatayan, hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Ilang taon ka na, kapatid, sa Panginoon? 30? 30 years na ba, beloved Brother Pancho? 30 years na? Paglilingkod? Isipin niyo po yun. 30 taon na. Nung nakilala ang Panginoon, akala niya mamamatay na siya. Pero ang Diyos totoo, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng peace of mind. Grabe, mga minamahal. Ano sabi dito, mga kapatid? Sa 1 Peter 1:18 at 19. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto. Mula sa inyong walang kabulahang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, hindi ng pilak ginto, kundi ng mahalagang dugo. Yan. Kaya bakit nagkatawang tao ang Diyos? Kasi ang Diyos Espiritu. Wala siyang laman, wala siyang dugo. Pero nagkatawang tao siya. Katulad natin, may laman, may dugo. Yung dugo na yun, na tumigis, habang pinapalo siya, mga minamahal, yung dugo lumalabas sa kanyang katawan. Habang pinupukpok yung pako, mga kapatid, yung dugo bumubuhos sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa. At nung siya po, mga minamahal, ay tusukin ng sibat, bumulwak ang dugo kasama ang tubig.
ang mga taong naniwala sa Kanya, nalinis, napatawad ng ating mahal na Panginoon. Natubos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, tinubos tayo ng Panginoon, hindi ng pilak ng ginto, kundi a precious blood of our loving Savior Jesus Christ. Kaya ito mga minamahal, itong Jesus Miracle Crusade, naniwala na si Kristo ang Diyos na buhay. Siya ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung hindi kami naniwala, wala sa amin ditong gagaling. Wala dito mga minamahal magbabago ang buhay. Dahil ang tanging makagagawa lamang mga kapatid ng makapangyarihang gawa ay ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Amen. Tingnan niyo po, marami po ang mga nangangaral. Maraming mga relihiyon. Pero bakit walang patotoo katulad natin? Bakit wala? Dahil hindi pa nila kilalang lubusan ang Diyos. Ngunit dito, kilala na natin ang Panginoon na ang Diyos tumutugon sa panalangin. Kaya nung tayo manalangin, grabe na yung problema natin. Wala na tayong malapitan. Hopeless na tayo, mga minamahal. Ngunit mayroon palang Diyos na naghihintay, mga minamahal, na malalapitan, mga kapatid, na tutugon sa ating mga panalangin. Marami na dito. Tinanggihan na ng doktor. Tinanggihan na ng hospital. Sabi nila, hindi na namin kaya ang karamdaman mo. Umasa ka na lang sa Diyos. Kaya maminamahal, nung sabihin ng doktor, umasa ka na lang sa Diyos, hinanap na ang Diyos kung nasaan. Nanalangin siya, sabi niya, Panginoon, nasaan ka? Ituro mo sa akin ang iyong tamang gawain, ang tamang paglilingkod. Saan siya dinala? Sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Kasi mga minamahal, ang Diyos hindi nakikita. Pero pag nanalangin ka sa Kanya, nagpakumbaba ka sa Kanya, ano ang makikita mo? Hindi ang Diyos, kundi ang makikita mo yung kapangyarihan. Kapangyarihan. Tingnan niyo po ito, mga minamahal. Ang sabi dito sa Mateo 11:28 hanggang 30. Mateo 11:28 hanggang 30. Dito po sa Mateo 11, versikulo 28. 28 hanggang 30. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Yan. Ito mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal. Napapagal. Wala nang pag-asa. Naubos na ang mga property. Baon na sa utang, mga minamahal, dahil sa karamdaman, dahil sa problema. Lumalapit sa mga tao, sa mga manggagamot, sa mga politiko. Pero walang kalutasan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit ka sa akin. Kaya mga minamahal, kung nagkaroon man tayo ng problema, ng karamdaman, ang purpose ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Naranasan ba natin?
Yung mga taong malalakas, yung mga player, mga basketballista, siran mo sila. Sabihan mo sa kanila, lumapit kayo sa Diyos. Ang Diyos nagpapagaling. Anong isasagot sa iyo? Lakas-lakas ko, wala namang karamdaman. Bakit ako lalapit? Sino ang tinatawagan ng Diyos na lumapit sa Kanya? Yung mga nabibigatan. Yung may mga problema. Yung may mga karamdaman, mga minamahal. Yung wala ng pag-asa. Tinatawagan ng Diyos, lumapit kayo sa akin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya kung isa lang ang karamdaman mo, dadami yan ang dadami. Sabihin ng doktor, mayroon kang diabetes, mayroon kang cancer, may sakit ka sa puso. Madadagdag po dyan. Pangalawa, depression, anxiety. Pangatlo, nervous breakdown. Magkakaroon ka na ng takot. Pang-apat, side effect ng mga gamot. At ang panghuli, kamatayan. Pero pag sa Diyos tayo lumapit, hindi ka mabibigo dahil siya po ang nagpapagaling, mga minamahal. No? Idagdag ko, mga minamahal, sa 2 Chronicle, ako na lang po ang babasa. Ikalawang Kronika, 7 ang talata po ay 14, mga minamahal. Sabi dito, mga kapatid, 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit, ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito ang solusyon sa lahat ng problema. Ito ang solusyon sa lahat ng karamdaman. Ito ang solusyon sa lahat na nabibigatan. If my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Kung handa mo ng talikuran ang iyong kasalanan at handa ka ng magbagong buhay, ang iyong panalangin papakinggan ng Diyos. Ang iyong karamdaman pagagalingin ng Diyos. Ang iyong problema lulutasin ng Diyos. Kung tayo po ay magpapakumbaba, kung tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang isang halimbawa o dalawang halimbawa. Dito po, mga minamahal, sa Lucas 8:44 at sundan sa Mateo 9:21 hanggang 22. Lucas 8:43-44. Dito po sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 43 hanggang 44. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpapagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagkadakay na ampat ang kanyang agas. Sundan sa Mateo 9:21-22. Dito po sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 21 hanggang 22. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban,
Kung maghipo ka man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang inyong loob. Pinagaling ka ng inyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon and worship. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, yung babae mga minamahal, 12 years na po na inaagasan. Ginugol na sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. Zero balance na siya mga kapatid. At sino may walang makapagpagaling sa kanya? Wala, mga minamahal. Walang makapagpagaling sa kanya. Yung mga manggagamot, hindi siya mapagaling. 12 taon na naghihirap siya. Ngunit nung mapakinggan niya, ang mahal na Panginoong Kristo, nagpapagaling. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Katulad ninyo mga baguhan, marahil may nag-share sa iyo na dito sa Jesus Miracle Crusade ay ang Diyos nagpapagaling. Siguro nagkaroon ka ng pananampalataya dahil gusto mong gumaling, gusto mong malutas ang iyong problema. Katulad ng babae, mga minamahal, na 12 taon na naghihirap. "12 years, mga kapatid. Ang sabi, lumapit sa kanyang likuran, hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At ang sabi sa Mateo, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat, paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya, sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Praise the Lord! Iba si praise the Lord! Bakit pananampalataya? Bakit hindi sinabi ng Diyos, anak, pinagaling ka ng gamot? Anak, pinagaling ka na ng doktor? Hindi po. Kundi ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Naniwala yung babae na kaya siyang pagalingin sa pamagitan lang ng yung matouch niya lang, mahawakan niya lang yung damit ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, nung nahipo ng babae yung damit, sabi ng Panginoon, Sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, nakikita mo ang daming tao? Tapos sasabihin mo, sino ang humipo sa iyo? Siksikan ang mga tao. Pero yung babae, nagsikap siya, mga minamahal, na makalapit sa Panginoon. Nagpumilit siya na makalapit. Sabi ko nga, mga minamahal, sa napakaraming tao doon. Kung gagamitin natin ang ating isip, marahil hindi siya dumaan makipagsiksikan, dumaan siya sa ilalim, gumapang siya. Sa ilalim ng mga paa ng mga tao, dahil doon may space para makadaan siya, makalapit siya sa Panginoon. At nung nakalapit na siya, habang siya'y gumagapang, yung damit ng Panginoon, yung laylayan. Kasi nung panahon, mga minamahal, ang damit ng lalaki, parang tapis lang, no? Binibigkis. Hanggang paa yung damit nila. Nakita niyo ba yung mga Hudyo? Lalaki po yun, hindi babae Pero yung damit nila nakabigkis hanggang ibaba. Kaya doon sa baba, mga minamahal, habang siya po ay gumagapang, nalapitan niya ang Panginoon, hinawakan niya ang damit, at nung time na yon, pinagaling siya ng Panginoon. Diba? Takot na takot siya. Akala niya magagalit ang Diyos. Akala niya magagalit ang mahal na Panginoon, pero sabi niya, anak, laksan mo yung loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tingnan niyo po, 12 years na naghirap. Dito sa atin, may 15 years na naghihirap. May 20 years na naghihirap. May 10 years na naghirap. Ubos na ang mga ari-arian. Hindi gumaling. Pero nung mapakinggan ang pangangaral sa pamagitan ng mga krusada,
napakinggan ang salita ng Panginoon na ang Diyos dito nagpapagaling. Lumapit sila sa Diyos, mga minamahal. Walang ginamit na gamot, walang ginamit na medisina, wala ditong doktor para maggamot, magpagaling, kundi ang doktor dito, ang Panginoon, mga minamahal, ang siyang nagpapagaling. Kaya sabi ng mga may sakit, nainip na sila, maghapon na, nakaupo pa rin sila. Sabi ng mga may sakit, nasaan yung doktor na magpapagaling? Nung mangaral na katulad nito, sabi ng preacher, walang doktor dito. Ang kailangan mo lang, sumunod. Mamaya, sabi niya, magpabautismo ka. Tanggapin mo ang Panginoon, magpabautismo ka. Pag nabautismuhan ka, magbagong buhay ka na. Dumalo ka ng dumalo, mamalayan mo, karamdaman mo, wala na. Yung sumunod, mga minamahal, hindi nabigo. Yung sumunod, mga kapatid, lumipas ng napakahabang taon, hindi na bumalik ang karamdaman. O beloved wife ko, 1983, nagkaroon ng cancer. 1992, nakakilala sa Panginoon. Anong taon na ngayon? Dalaga pa siya noon nung may karamdaman siya. 2026 na. Yung karamdaman niya, hindi na bumalik. Pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Ito pa, mga minamahal, huling talata. Lucas 5, 18 hanggang 20, talon sa 24 hanggang 25. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 20, talon sa 25 hanggang 24. 24 hanggang 25. Nasasabi, narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ng isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niyang naipasok siya at ilagay siya sa harapan nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna, sa harapan ni Kristo at pagkita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang inyong mga kasalanan. 24 hanggang 25. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa, magpatawad sa mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang inyong higaan at umuwi ka sa buhay mo. Sa 25. At pagdakay, nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang higaan at napasa kanyang bahay sa nilulwalhatian ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po. Lalaking lumpo, hindi makalakad, hindi makabangon, hindi makatayo. Inalalayan siya na makasama niya. Ano ang ginawa? Dahil napakaraming tao sa labas, sa loob, hindi makapasok sa bahay. Ang ginawa, mga minamahal, umakyat sa bubungan. Tinanggal yung bubong. Tinalian yung higaan. Ibinaba sa gitna sa harapan ng Panginoon. Nung makita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, anak, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Kaya sabi ko sa inyo, kanina mga minamahal, kung tayo po ay magpakumbaba, talikuran ang ating kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos handang magpagaling. Mga minamahal. At nung pinatawad na siya, mga kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao may kapamahalaan sa lupa na magpatawad sa mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo. Anong sinabi niya sa lumpo? Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, umuwi ka sa bahay mo. At pagdakay, nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang
hinigaan at napasa kanyang bahay na niluwalhati ang Diyos. Kaya po, lumapit sa Diyos, nakahiga. Nung umuwi, pasan-pasan niya yung higaan. Ganon, makapangyarihan ang Diyos. Amen. Diba? Nagtaka yung mga tao. Nagtaka yung mga tao. Pag alis mo dito, nakahiga ka. Pero nung umuwi ka, pasan-pasan mo na yung higaan mo. Anong nangyari sa'yo? Nakilala niya ang Panginoon. Amen. Diba? Napakarami dito. Dumalo, naka-wheelchair. Dumalo, may saklay. Pag uwi, naglalakad na. Bit-bit yung saklay. Yung wheelchair, iniwan na. Yung nakahiga, lumpo. Pag kabautismo, pag ahon, hinahanap na yung lumpo. Nasaan na yung lumpo? Yung kuba, mga minamahal, binautismuhan, baluktot yung likod. Yung mukha niya, nandun na sa may tuhod niya. Dahil kuba. Nung binautismuhan, hinahanap na yung kuba. Nasaan na yung kuba? Sabi nung kuba, nandito ako. Hindi na nakilala. Yung kuba, unat na yung likod, nakatayo na. Amen. Ganun po, mga minamahal. Kadakila ang Panginoon. Kaya sabi mo, sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Sabi ng iba, bakit kayo nakakatagal dyan? Maghapon kayo dyan. Bakit kayo nandyan palagi? Balik-balik kayo dyan palagi. Ang haba ng oras na kinukonsumo ninyo. Sabi ng iba, maghihirap kayo dyan. Iniiwanan nyo yung trabaho nyo. Wala na kayong makakain dyan. Bakit tayo bumabalik-balik dito? Dahil dito natin nakilala ang makapangyarihang Diyos. Hindi lugi ang ating paglilingkod, mga minamahal. Hindi sayang yung panahon na ibinibigay natin. Dahil nalulugod ang Diyos na ganito ang ginagawa ng tao. Ayaw ng Diyos makita ang tao na suray-suray, mga minamahal, dahil sa kalasingan. Ayaw yan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang mga tao, mga minamahal, nandun sa mga kalayawan, nandun sa mga sabungan. Ayaw ng Diyos na nandun sila sa mga barkada. Ang gusto ng Diyos, pagkatapos mo maghanap buhay, magtrabaho, magpasalamat ka sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagbibigay sa iyo ng hininga. Siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya minamahal, sabi ng mga kapatiran, sana Panginoon, noon pa kita nakilala. Sinayang ko yung panahon, sinayang ko yung buhay ko, sinayang ko yung lakas ko. Ngayon sabi niya, matanda na ako. Konting panahon na lang kita mapaglingkuran. Pero grabe yung pasalamat niya dahil nakilala niya ang ating mahal na Panginoon. Bago siya, mga minamahal, bawian ang buhay. Dahil sabi ng Bible, mga kapatid, ang mga makasalanan, sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan sa impyerno. Ang taong mamatay makasalanan, itatapon siya, mga minamahal, sa impyerno. Itatapon siya sa kaparusahan, sa Hades, mga minamahal, na ang uod hindi namamatay, ang apoy hindi namamatay. But the gift of God is eternal life. Kaya kahit hindi ka gumaling, pag namatay ka, may buhay na wala hanggan ka. Tapos na ang paghihirap mo. Pero kung wala ka naman karamdaman, hindi ka naglingkod sa Diyos, mamatay ka, mapaimpyerno ka, ang paghihirap mo walang hanggan. Araw at gabi, wala kang kapahingahan. Pero dito, pag namatay tayo, naglilingkod sa Diyos, magpapahinga na tayo. Hindi ka na mapapagod, hindi ka na iiyak, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom, wala nang kamatayan, mga minamahal. At ang iyong luha, papahirin ng Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Lahat po napapuri, pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na baguhan, nyanyahan po natin na sila po ay lumapit sa unahan, mga minamahal, at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, tayo po ay dumalangin sa mahal na Panginoon, magsisi, magpakumbaba, lumapit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord.
There is no problem God cannot solve it. Hallelujah. There's no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow so deep He cannot soothe if He carried away from the world upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. sa ating mamahal na baguhan. Tayo magpakumbaba If He carries sa ating mahal na Panginoon. Tayo manampalataya upon His shoulders. sa ating makapangyarihang Diyos. I know my sister that He will carry you. When life is bringing you down, you need an answer. If you're facing a storm, seems you can't take it, I know He'll bring you home. Just hold to His promise. And just keep trusting the faith. I know that you'll make it. He said, "Come unto me, all who are weary. I will give you rest. If He carried away all the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried away all the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry. Praise the Lord. Sa ating mamahal na baguhan. Kailangan niyo po ang apat na reglamento ng kaligtasan. Praise the Lord. Una po, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig.
Mamaya, bago po kayo umuwi, magpabautismo kayo. Pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Yung pang-apat, ang Diyos na po ang gagawa. 3 lang po yung gagawin ninyo. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo. Pagkatapos noon, mga kapatid, pag nabautismuhan na kayo, yun ang sinasabing bagong nilalang na kayo. Born again na. Pag born again na kayo, anak ng Diyos na kayo. Pag anak ng Diyos na kayo, meron na kayong karapatang tumawag sa Diyos. Papakinggan na kayo ng Diyos. Dahil ang taong makasalanan, hindi pinapakinggan. Kaya, ang desisyon ninyo ngayon, iyan po ay galing sa Diyos. Dahil dinala kayo rito ng makapangyarihang Diyos para makilala nyo ang mahal na Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag po kayong mahiya. Taas po yung mga kamay. Ipikit nyo po ang iyong mga mata. Sumunod po kayo sa panalangin na aking babanggitin. Ibukan nyo po yung mga labi. Sabihin nyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo na aking narinig. Mahal na Panginoon, ako po, isang taong makasalanan. Nagsisisi po ako. Patawarin mo po ako. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus, Kalbaryo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo po ako, iligtas mo po ako, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo rin po ang aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Purihin natin mahal na Panginoon at kami po manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos, narito po ang aming mga baguhang kapatid. Lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Amang banal, pagpalain niyo po sila. At nawa itong po, mahal na Panginoon, ang kanilang pong simulain ng paglilingkod sa iyo. Buksan niyo po ang kanilang puso't isipan. Makilala kang lubusan, mahal na Panginoon. Patawarin po sa kanilang kasalanan. Gawin mo po silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mami na mahal, manalangin tayong lahat. Itong ating mga baguhan, mayroon na kayong pananampalataya. Ipatong iyong kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa karamdaman. Banggitin mo ang karamdaman mo. Kung iyan cancer, sakit sa puso. Kung iyan ay sakit sa atay, sakit sa apdo, sakit sa bato. Kung anumang klaseng karamdaman, banggitin mo at palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin habang nakapatong ang ating mga kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa karamdaman. Tayo manampalataya. O dakilang Diyos, ang mga banal, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Sa iyo walang imposible. Mahal na Panginoon, narito po yung mga anak, mahal na Panginoon, aming mga kapatiran, ang mga baguhan, mahal na Panginoon, habang nakapatong lang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa karamdaman. Pagalingin mo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, anumang uri karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa abdo, sakit sa arthritis, rayuma, goiter, lahat ng uring karamdaman, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, cast out, in Jesus' name, mamasamang espiritu, makalayawan, makahinaan, lahat ng mga bisyo, pagmumura, cast out, in Jesus' name, mga problema, marital problem, family problem, lahat ng uri mga problema, be solved in Jesus' name, anxiety, depression, cast out, in Jesus' name, hallelujah, sickness, disease, be healed, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na baguhan, taas ang kamay. Hallelujah. Kung pwede makatayo, kung hindi naman, praise the Lord. Tayo po ay sumigaw. Sumigaw, hallelujah. Praise the Lord. Makapangyarihan po yan, mga kapatid.
Ibukan nyo yung labi. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses, sabay-sabay tayo, sabay talon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless you, mga minamahal. Sa ating mga baguhan, ang salitang hallelujah, praise the Lord, heavenly language. Makalangit po yan na salita. Ang bumabanggit lang po niyan ay ang mga totoong anak ng Diyos. Kaya pag hindi ka pa anak ng Diyos, hindi po yan, walang power. Walang power po yan. Pero pag anak ka ng Diyos, makapangyarihan po yan. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon na po mga kapatid, pwede na po kayong magpabautismo, kayong tatlo. At sa sunod na gawain, nabautismo na sila. Hindi pa. Apat pala. O, kayong apat, pabautismo kayo. Sunod na gawain, pagdalo ninyo, kasi hindi lang, ito lang start lang ito Umpisa pa lang. Huwag kayo magsabi, ay hindi na ako mabalik sa sunod kasi matagal. Huwag niyo sabihin yun. Sabihin ninyo, Panginoon, paglingkuran kita. Kahit mahirap, okay lang. Kaya namin. Yan. Sunod na gawain, yayain niyo po yung labwas niyo lahat. Ang problema, pamasahe. Kung marami kayo, sunduin kayo. Yan. Amen. Bawa isang jeep. Mayroon naman jeep dyan. Sunduin kayo. Kung 10 kayo, mayroon dyan ng van, sunduin kayo. Payag ba kayo mga baguhan? Ang papunta ng langit, medyo mahirap. Pero kung gusto mong masarap ang buhay, okay lang. Kaya lang, pa-impyerno naman. Yan. Sagana ka sa bisyo, kung ano pa man, pa-impyerno. Pero ang papunta ng langit, magtitiis ka. Yan. Pero papunta ng langit yan. Kaya ito mga kapatid, kayo, kunin nyo yung number dito. Kunin nyo yung number. Bawa, linggo dadalo kayo, sabihin nyo, 10 kami. Sunduin kayo. No, kahit kayong 4, pwede na yan siguro, no? Sunduin, may kotse naman dyan. Medyo maliit lang. Tricycle, pwede na yan. Sunduin kayo para hindi kayo mahirapan sa pamasahe. Yan. Purihin ang mahal na Panginoon. Kailangan lang po dito yung pananampalataya. Yung lubos na pagtiwala sa Panginoon. Itong may karamdaman, baka isang buwan lang, wala pang isang buwan, magaling na yan. Walang imposible sa Panginoon. Di natin sinasabi na kasi ang Diyos pag nagpagaling, may instant, may gradual, unti-unti ba? Yan. Kasi pag baka instant, gumaling ngayon, hindi na kayo bumalik, magaling na, hindi na kami hindi nyo makilala ang Panginoon. Kaya pwedeng unti-unti, yan po mga kapatid. So mangako lang po kayo na maglingkod sa Panginoon. At sa Diyos, walang imposible. Yung naranasan namin, maranasan din ninyo. Yung karamdaman pinagaling sa amin, papagalingin din kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan, mami na mahal. Pwede na kayo magpabautismo. Glory to God. Purihin natin mahal na Panginoon.